morning po sa ating lahat. Pakisabi nga sa katabi mo, we are privileged that we are here. Sige lang, sabihin mo sa kabila, we are privileged that we are here. Amen. Are you ready to praise the King of Kings and the Lord of Lords? Amen. Come on, church. Sige, palakpakan mo lang si Jesus. Thank you, Jesus. Sige lang, come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, you are holy. Praise you, Lord. Come on, church. We stand and lift up our hands for the joy of the Lord is our strength. Yes, God. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. And together we sing. Sing holy. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. And together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. It is rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. And together we sing. Come on, church. Everyone say, yes, you are holy God. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. 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 We are here to worship you, God. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yeah. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Sino na dito yung pumunta sa Tiktikan Terakan? Yung mga nagsa-celebrate. Kapag ba nagsa-celebrate tayo, masaya ako po. Amen? Minta mo kayo ng lugar na ini kasi paborihan tayong ginuta mo. Amen. Ginuta mo na makapangyarihan, Yes. malugod, tapat. Amen? Yes. Come on, give your best shot to Jesus, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. We only have one audience, and that is Jesus. Amen. Alin may audience, yung kasiping mo, yung kayong gulot mo, kayong harap mo. We only have one audience, and that is Jesus. Yes. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, bumigay ka na! Bigay ka na. Woo! We say yes, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Isa pa. We say yes. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed. I'm pressed but not crushed, persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond His curse, for His promise will endure. And His joy gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. And I'm turning my sorrow. Yes, God. I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say yes to your promises, oh God. yes, yes, Lord, amen. Say yes. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet of Jesus. Lay it all. Lay it all down, lay it all down. Lay it all. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet of Jesus. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, Come on, yes, church. Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 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 Hallelujah! Ganyaman kayong presence ng Lord, amen. Thank you, Jesus. You want more! Amen. Hallelujah. Mag-enjoy ko nga rin, ah. Hallelujah. Praise you, Jesus. We say yes to you, guys. Hallelujah. We are here.
gathered in this place, oh God, to worship your name, to glorify your name, for you deserve it, Lord. We are here, we are available. And God, gawan mo, Lord, imburi mong gawan kay Bemi. Kasi yung plano mo, God, the best, pleasing and perfect, oh God. Thank you, Jesus. Yes, we were made to worship you. We were made to glorify your name, Lord. That is the purpose of our lives. Continue to worship the King of Kings. Come on, bless his name. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. And I was made to worship. I was made for your embrace. Come on, tell it to God. And I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. We bless your name, Jesus. Sing captivated, captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship. I was made for your embrace. Oh, I was made to worship. I was made to bless your name. Come on, bless his name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And we will shout your praise. I my heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy. Come on, let's sing it out with all of our heart. Power and truth fill
on, just open your mouth. Bless the name of the Father. It says in John chapter 4 verse 23, subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Come on, church. Sige lang, sabihin mo kung paano mo nakikilala si Lord. Lord, we want more of you, God. We want the fire, the passion, Lord, the compassion for the lost, oh God. Oh, fill us, Lord. Fill us once again, oh God, until we can't contain it. Set us ablaze, God. Lord, we desire. Lord, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. All we desire is your eternal flames, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. Sing for my generation and for my generation. Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire. More of your power. This is our prayer, Lord. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit. More of your presence, God. Fill me again, fill me again. I want to know your fire again. Sing all we desire. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone.
for my generation, for my generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire. More of your power. Come on, church, lift up your voice. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit. More of your presence, God. Your presence. Fill me again. Fill me again. I want to know your fire again. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing, yeah. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing. I want your fire, more of your power. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire. Can we lift up our hands towards heaven? Pour out your spirit. Yes, God. More of your prayer. This is what we desire, Lord God. Set us ablaze. Set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit. More of your presence. Fill me again. Fill me again. I
Yes, Lord Jesus. Father God, we continuously lift your name on high. And thank you that our God has a name, and His name is Jesus. That our God is the King of Kings and Lord of Lords. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, that we believe in you. You have said in your word to call upon the name of Jesus. Call upon my name and you will be saved. Thank you, Lord Jesus, that every time we go unto your presence, Lord God, we can find refuge, we can find strength, we can find anointing, Lord God. We can receive, Lord God, whatever we ask. We can find whatever, Lord God, that we are looking for. Thank you, Lord Jesus. Fill us more and more. Fill us with your power. Fill us with your spirit. Fill us with your anointing. And today, oh God, you alone that will be lifted up. You alone that will be glorified, Lord Jesus. Bless your people. Bless your congregation. Bless your word and bless your servant. This we pray, oh God, in Jesus' name. And every God's people say, amen and amen. Good morning po. Good morning po sa lahat. Amen. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Amen. Welcome po sa ating Sunday service, no? Pwedeng pakibati naman yung katabi mo at ngitian mo sa mata na nakaka-bless ka, nandito ka. Amen. 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 God is good po. All the time. Meron pong akong tanong. Nag-expect ba kayo ngayon? Nag-expect ba kayo na bibigyan kayo? Kapag nagbigay kayo? Amen. Kasi meron lang akong i-share dito about sa ginawa ni Jesus sa 5,000 na katao na pinakain niya sa wilderness. Pwedeng i-open natin yung Bible natin sa John chapter 6, verse 12 to 13. Ito po yung istorya na pinakain ni Lord yung 5,000 na tao. Pero hindi lang yung 5,000 . Sabi pong ganyan sa verse 12. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. And then verse 13, kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa kanyang nagsikain. Alam niyo po, 5 tinapay at 2 fish na binigay kay Jesus. At nag-multiply po siya. Pinakain ni Jesus yung 5,000 na tao sa ilang. Sabi ganyan. And then, dito, pinapakita po dito kapag binigay mo si Lord na meron ka, i-multiply niya. Amen. Ano mang meron ka ngayon na
yung binigay mo yung the best para kay Lord, susuklayin niyo yun. Amen. Magmumultiply po yun. Sabi nga po ni Paul sa Ephesians, sabi ganyan, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generation, forever and ever. Today po, no, as we give, believe that you serve God that is over and beyond or above. Sabi nga niyan. Believe that He is true, His word, and will bless the work of your hands. Amen. Amen po. Amen. Kaseryoso yung tampon, eh. Alwa po yung John Lloyd din, eh. Ito, pagkamalan nyo kung John Lloyd, eh. Sabi ganyan, sige, tayo po tayo para wala mo, may nahimik yan tayo sa offering na. Sabihin po natin ito para kain, may exercise kayo. Ito, sabihin po natin to, Lord, today, I bring my gift to you, your house. I believe that you are a God of more than enough. And I thank you by faith that you will bless the work of my hands and my life as a whole. I thank you that you are able to do exceedingly, abundantly, above all that I ask or think, and I stand on your word in faith. Amen. Amen po, no? Sige, let's pray. Hawakan po natin yung tithes and offering natin. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Salamat sa biyaya mo, Lord God, sa pag-sustain mo, sa favor mo, sa blessing mo, Lord God, na binibigay sa amin, O God. Thank you, Lord God, that higit, Lord God, yung binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya dapat the best, Lord God, yung bigay namin sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, O God. We honor you, Lord God, in this place, in our life, O God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, tawagin po natin ng mahal nating pastor, Pastor Lotter po. Good morning. Good morning po. Ayan, can we all rise up after you have given your tithes and offering or your seed for the Lord? Let us pray. Lord, we just like to thank you for allowing us to be here this morning. I strongly believe, God, that your presence is in this place. And I pray, God, that we will not miss the purpose of being here. Father, I pray that you speak each and every hearts of your people, and even those who are watching on live stream today. I pray, let your mighty hand not just touch them, not just to inspire them, but to change us the way that you wanted us to. We thank you, we love you, in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's give the Lord the best clap. Come on. Yung palakpak na Paskong Pasko. Amen. Yung palakpak na excited. Amen. Okay, you may be seated. Dapat po ganyan yung atmosphere natin, no? Yung atmosphere natin with a thankful heart, with excitement, with momentum, doon po kasi yung doon po yung talagang heart natin that we are really connected to the Lord. Alam mo, kapag ang isang tao mahalaga sa'yo, and you are so much excited kapag nandun siya, mamimit mo siya, di ba? Parang you will do a lot of preparation, di ba? So, ganon. Hindi lang yung, pag tao ang kausap mo, you will prepare. Pero kapag Diyos ang haharapin natin, not just the physical things na i-prepare natin, but even more especially our hearts. Sa umaga pong ito, ang makakadama at makakatanggap ng matinding kilos ng Diyos, yung mga puso na handa. Yung mga handang puso na tumanggap. Kumbaga parang doon sa yung sponge ba? Yung
Yung sipsipa na nga nitang malanging sponge, di ba? Kanami keng lababo, tang mabasa. Di ba? Sipsipa na nga nita. Tingnan mo nga yung katabi mo, hindi dahil chubby yan, ha? Okay. Mukha bang sponge siya? Pakinaan lang ng konti yung microphone ko, nag-feedback. Okay. So, di mo ba, yung sponge, ibig sabihin yan, yung kukunin, yung ihigupin mo lahat yung mga bagay na nandoon, na nakahanda para sa'yo. Sabi nga ni Pogs kanina, dapat may expectation tayo. Amen? Because the level of our expectation is the measurement how we will going to receive from the Lord. Yung kung paano po tayo nag-expect kay Lord, dun po tayo imimit ng Diyos. But God, hello, ayan. So, but sometimes it is not just our expectation, but God exceeded our expectation. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? So, sino pong excited ngayon? Sino pong nag-e-expect kay Lord? Pwede mo bang tingnan ng katabi mo, mukha bang nag-e-expect yan? Di ba? Kadalasan, ang ine-expect natin, it's material things. But the greatest treasure na meron tayo is not on what this world can offer us, but what God can offer us. Because what this world can offer us are just temporary. But what God can give us is for eternally, for eternal purposes. But God is so great, God is so gracious, He is not just giving us for the things that will last forever, but also, ito po yung buhay natin habang nandito tayo sa lupa ngayon. Before we end this year, no, bago po matapos itong taon na ito ng 2021 na ito, bago po tayo papasok ng 2022, no, nag-preach po ako ng ano, no, yung sa Baguio po, sa church po natin sa Baguio, yung isa po sa mga daughter church ng True Vine, na ito po yung main natin, yung sa Baguio po yung daughter church. No, nag-preach po ako na papaano mo haharapin yung paparating na 2022. How would you prepare yourselves to experience the great and mighty things that God has prepared if you are not prepared? Kasi baka nag-i-expect tayong may matinding gagawin si Lord ng 2022 pero hindi mo naman pala hinanda ang sarili mo. Are you listening here? So imagine you are expecting breakthroughs, you are praying for matinding kilos at galaw ng Diyos, pero hindi mo naman pala hinanda ang sarili mo. But I believe that this November, this is the last Sunday of November, we should put in our mind and even in our hearts that I should prepare myself to experience greater and mighty things for 2022. Kasi God has already prepared great and mighty things, but the question is, are we ready? Kaya dapat ihanda po natin, it's an evaluation before the end of this year. So ano yung mga dapat kong gawin at ano yung mga dapat na hindi ko nagagawin? If you are expecting new things, great and mighty things from the Lord this 2022, tapos may mga plano tayo, pero if we will going to do the same effort, if we will going to do the same thing, how can we experience new things? If we keep on doing, kung patuloy po natin gagawin yung mga old lifestyle natin, paano tayo makakakilos at paano gagawa si Lord sa atin para sa mga bago na inihanda niya para sa atin. Sabi nga ng isang kasabihan, nag-i-expect ka ng mga matitinding bagay pero ganun pa rin ang gagawin mo, yan ay kahibangan. Ibig sabihin, you are expecting great results and then you are doing the same effort that you have done for the past 2021. Oh, hindi, 2021 pa pala ngayon. Amen? So ngayon po, titingnan natin, our connection determines our direction. Kung saan ka nakakonect, nakadepende doon kung saan ka patungo. Do you agree on that? Our connection determines our direction and our direction reveals our destination. Kasi kung sinong sinusundan mo, yun ang patutunguhan mo. At doon sa kapatungo, alam mo na ending nun. Kaya kung may sinusundan ka at may pattern ng life mo na hindi nakakatulong sa iyo, kapatid, itigil mo yan. Mag-stop ka muna, look unto God and listen to the voice of God before you walk.
Kasi tandaan natin, this is very important. Our connection determines our direction, the direction of our life. And our direction reveals our destination. Alam naman natin na patungo tayo sa langit eh. Once we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, I strongly believe that when you continue to live according to the will of God, no, hindi na tayo nabubuhay sa old life natin, doon po tayo sa langit. Amen? Pero tingnan natin, ang galaw mo ba papunta sa langit o papalayo sa langit? Yun ang tanong eh. Di ba? Alam natin na gusto nating destination doon, pero doon pa yung hakbang ng paa natin. Are we walking the step of our life every day is a contributory factor to the will of God in our lives o taliwas? Hello? So I would just like you to evaluate. This message will going to help us to strengthen and evaluate our lives before we will going to face 2022. People are excited. Yung iba nga, dito sa Pampanga, nagpapaputok, sa Baguio, bawal. There are certain areas of the city na po pwede magpaputok. Just like na commercial city, sa SM, sa athletic ball, hindi po pwede sa bahay na ganyan, mahuhuli sila. No, very strictly implemented yung mga ganyang klase ng sa Baguio. No, very strict kasi yung natin doon, yung mayor natin. Which is good. Pero di ba, dito sa Panipuan, I grew up na sa tapat ng bahay mo, ating sintro ng udas, pak. Ating fountain, di ba? Datang makakualtang dakal panyalinggay, di ba? Mo kayang gayo, kaya tulid ng bali, karikayan. Because we want to celebrate, we want to welcome the new year na maingay, na masigla, na excited. Pero after nun, ganun pa rin. Why? We just prepare materially, but we don't prepare inwardly. Sometimes our preparation is more on outside appearance, on the physical side, but not on inward preparation. Kaya tandaan natin mga kapatid, I would just like, minsan kasi nag-expect tayo ng matindi, ng maganda, pero mali yung connection mo eh. Dahil mali yung connection mo, mali yung resulta ng buhay mo. Hello, are you listening here? So ngayon po mga kapatid, no, I would just like to speak to the title, Right Connection. Yan po yung topic natin eh, Right Connection. Alam niyo po, kahit yung cellphone mo, yan ang pinakamahal na cellphone ngayon, kahit iPhone 13 Plus pa yan, o kahit ano pang klase ng Samsung yan, yung tumutupi man yan, o yung Mac man yan, or whatever na nangangailangan ng internet connection, kahit napakaganda niyan, kung wala kang data connection, kung wala kang internet connection, walang kwenta yan. Kahit yung laptop mo, yung Alienware, o yung PC mo, o yung pinakamahal, sabi mo ng pinamahal na maisip mo, na nangangailangan ng internet connection, pero wala kang connection sa internet, useless. Tama? So kahit gaano katindi yung potential ng buhay mo, buhay natin, kapag yung connection natin mali, at hindi tayo connected dun sa dapat natin pa i-connect, no, useless. The potential are just there, but it won't stir up, it won't be stirred up, it won't be maximized. Parang tulog lang, dormant lang. Tingnan natin, ngayon, ito bang 2021, gising ba lahat yung mga potential na binigay sa atin ng Panginoon? Na-maximize ba natin yan? Halimbawa, kahit napakaganda na yun, kailangan natin ng electric fan, kailangan natin ng aircon, brand new yan. Hindi mo sinaksak sa kuryente, tapos sumapat ka. O, didimlay, hindi ko talaga ang angin, siraya, taan mo na. Hindi ba, isn't it sometimes gano'n, di ba? O kamalapan ni cellphone, o alayang sulo, alayang power, o makanaloba iya. May mo naman kinunik eh. Tama? Kahit napakatindi ng potential mo, kung mali yung connection mo, or hindi ka nakakonect sa tama mong connection, mananatili kang ganyan. Kaya 2021, i-prepare po natin yung sarili natin. Ang tindi ng ginagawa ng Diyos, wag kang magpaiwan. Imagine, no, parang ang iPhone 13 Plus na nalobat. Sa tingin cellphone mo, 13 Plus yun pa, o tayo may gamit, tabahal mo, tayo sisindihan na. Siligay kasi layang, kaya ang kuryente mo, talaya, mo naman pwede saksaktang kuryente kayong gaya. Di ba, pag bibili kasi ng cellphone ng iPhone, kuryente, wala namang ulo bibili ka pa ng ulo. Makalanog yung saksakin di ba? Sinaksak ko na yung kilikili ko, ang pong kailan na, kapower ko na, manina. Ayan po ba? So,
I want you to identify and I want you to look at it kung gaano ka-importante ng tamang connection. Kahit full of potential ka, kahit napakatindi na, nakakonect ka, pero mali yung connection naman, masisira. Naalala ko yung panahon ng tatay ko, di ba? Yung Saudi, di ba? Magpadala lang component. Di ba yan? Di ba kanyan? Baka 110 niya pala, siksak de 220. No ka excited, eh? Kaya si minasok yan. Ba? Santing na pala, pwede may pagnangnangan, mamasok yan. Anyang linawi, de 110 niya. Itang excitement na bala, may bulos na ng Danmarem la. Kwang. Di ba? May pagdiskusyonan na po mo nung nangal muna dangal din. Wrestling o drama. Beaches pa kantayin. So kahit napakatindi ng puntisal pag mali ang connection, ayan po yung pag-uusapan natin. Before the end of this year, 2021, we should strengthen and develop not just our connection, it must be right connection. Why? Because our connection determines our direction. Kung saan ka nakakonect, yan ang magdedetermine kung saan ka patungo. Halimbawa, nagsaksak ka ng 220, 220 lalabas niyan. Hello? Pag nagsaksak ka ng 110, 110 ang ilalabas niyan. Yun ang isusupply niya. Tama mo ba? Kung sinaksak mo sa kilikili mo yan, kahit may power yan, hindi magbibigay ng electricity yan. Kasi bakit? Ibang power yan, pare. Power na nakakahimatay. Okay, nagpapatawa lang po ako, ha. Na-miss ko na kayo. Okay, so, our direction. Number 1, ano ba yung dapat na connection na iayos natin? Our connection to God. Our connection to God. Unang-una po, na bago natin ayusin o i-establish yung lahat ng connection, iwanan muna natin yun. Isantabi muna natin. Priority natin yung connection natin kay Lord. Because our connection with the Lord will bring stability in our life. Yung connection natin kay Lord, yun ang magpapastable ng buhay natin. Kasi bakit? Kapag unstable ang connection mo kay Lord, unstable ang galaw at ang resulta ng buhay mo. Kaya tingnan nyo, nagkakaroon tayo ng problema, lalo na ngayon yung mga churches natin, gumagamit tayo ng internet connection. Kapag unstable ang internet connection, paputol-putol. Di ba? Kaya mga kasoran, eh? Kaya pa mo, baka po siyang makanya na. Lalo niya mag-umpisatang mag-shift mo kayong on-site, tas online, maghangya mo, makakanyang ko. Anong na naman ini? Kasi unstable eh. Kaya kapag unstable ang connection natin kay Lord, nakakatawa man sa picture, pero yun ang katotohanan. There are things that must be accomplished, but because of our unstable connection to the Lord, hindi natatapos. And because of that, dahil unstable ang connection, hindi tayo magiging productive. Tingnan mo yung mga online class, online call center, mga businesses na nangangailangan ng internet connection. Anong una-una nilang ini-establish? Strong connection. Willing silang magbayad ng napakamahal para lang maging stable at may generator pa yan. Para kahit mawala ng power sa paligid, sila hindi mawawala ng power. Ganong kahalaga yung connection. They are investing, they are doing things, no, na everything that they know to strengthen and to stabilize their connection. Para tuloy-tuloy yung progress, tuloy-tuloy yung kanilang purpose na mangyari. Kaya ganun din sa atin. Our connection to God should be the strongest, should be the priority, should be the highest. Hello? Kumbaga may rating. Sino kaya ang mas mahalaga? Yung cellphone o si Lord? Yung emotion ko o si Lord? Dapat ganun yan, mga kapatid. Yung trabaho ba o si Lord? Ba, Pastor, siyempre dapat si Lord. Nag-post pa no? Kasi kapag si Lord, if you have God, you have everything and He's the source. And sometimes, testing, kaya nga testing susubukan nga. Hello? Kaya nga testing ibig sabihin, there will come to the point of your life that you will going to choose God or what
this world can over you. Kaya tingnan nyo, ano po yung connection? Tingnan natin sa John 1:12, ba? John 1:12. But to all who receive Him, who believe in Him, in His name, brother, He gave them the right to become children of God. So ano po yung connection natin? Ano po yung relationship natin? According to John chapter 1 verse 12, but to all who believe and who receive Him, they were given the right to become the children of God. So ano yung connection natin kay Lord? We are children of God. Amen? The highest position of every man that could ever achieve is to be the son of the king. Wala nang tataas doon. Yung anak ka ng hari, wala nang tataas doon na posisyon. Kahit manager ka pa, kahit na general ikaw yung owner, the greatest and the highest position for me is to be the son and the daughter of the king. Kaya, paano po mangyayari yan that we are the children of God? When we receive Him as our personal Lord and Savior, and when we believe that He died on the cross for you and for me. So that's the strongest, that's the starting point of our connection to God. We believe on His Son, Jesus Christ, that He died on the cross 2,000 years ago for the remission and for the forgiveness of our sins. And we believe that without a shadow and the iota of doubt in our hearts. Amen? Yun po yung pinaka-connection natin. Yung connection natin sa Panginoon, yun yung ating relasyon na paniniwala at pagtanggap natin na siya yung Diyos na magliligtas at siya yung Diyos ng ating buhay. Kaya kapag yan hindi mahalaga at hindi natin naiintindihan yan, less priority si Lord. Para sabihin natin, saka na lang pagod ako. Di ba? Actually, there is, before gagabi po, no, napagod ako kagabi, talaga may ginawa po ako kagabi, maghapon, pagdating namin dito, dami kong pinuntahan. I'm trying to contemplate na, uwi na lang kaya ako ngayon, sabihin ko na lang kay Dad na mag-assign na lang siya. Kasi next week, nandito naman ako, may encounter naman dyan sa Angeles. Bawal na lang ako next week. Pero I'm contemplating while I'm driving. Kasi naisip ko yung pasahero ko, punong-puno yung second seat ko ng rabbit eh. Naisip ko sa kuya apartment dito. Di ba? Galing sa aircon to eh. Yung pinagkuhanan ko kasi naka-aircon eh. Yung stocks niya. Kaya dadalhin ko, sabi ko. Punong-puno na naman kay sabayaw ko. Pero there is a strong connection in my heart. There's a strong connection in my heart. Hindi, nag-commit ka na eh. Preach. Kaya sabi ko, naganap na ako ng kaibigan ko, pwede bang ipa-apartment ko yung 7 na dala-dala ko sandali dito, kukunin ko bukas ng gabi, na ganyan-ganyan. Pero to make a long story short, what convinced me to be here is my connection to the Lord. Sometimes we will come to the point of reality on a situation that we will be choosing. And our influence comes to the strongest connection of our life. Sometimes sa tao, mahirap tayong tumanggi. Pero bakit kapag sa Diyos ang ating mindset, maiintindihan naman ako ni Lord? Isn't it right? Hindi, kasi nungala ako ka rin po, tabala na, makanyan eh. Pero hindi ba natin naisip na every Sunday, every moment of our worship, God is expecting us to be there. Amen? Inaasahan ka ng Lord eh. Kasi kanino aasa si Lord? Sa mga taong labas? Hindi, taong loob. At ikaw yun. Kaya kung ano ang isa sa pinaka-dapat ayusin natin na connection natin before the end of this year, I want you to evaluate your life. How is your connection with the Lord? How is your relationship with God? Mararamdaman mo yan eh. You feel tired. You are no longer excited. You lost that momentum. Di ba you are no longer, yung parang pakiramdam mo parang, Sunday ulit. Monday na naman. Di ba? So I want you to be honest to the Lord today. Because God wants you to strengthen your connection before the end of this year. Kasi bakit? Kapag hindi ka matatag yung connection mo,
Hindi natin alam kung ano pang COVID o ano pa mang mas malala dyan sa COVID na darating. Because we never know. But what I can know, but what I can understand, but when we have a strong connection and develop relationship with God, whatever it may happen, whatever things that will going to happen to our surroundings in front of us, to the side, to the right side of us, no, mananatili ka pa rin matatag. Amen po ba? Kasi yung connected ka sa Diyos eh. Don't allow anybody else or the things of this world that will going to disconnect you to your relationship with God. Handaan natin. Gusto mong magtagumpay sa mga bagay, sa relasyon mo, sa asawa mo, sa anak mo, establish your strongest and stable relationship or connection with the Lord. A relationship to Jesus determines how strongly connected to Him. Kumbaga, yung relationship natin sa Panginoong Yesus, yung po yung magdedetermine kung gaano tayo katatag. Hello? Kung gaano katindi yung relasyon natin sa Diyos, yun ang magpapatindi ng ating relasyon, ng ating pamumuhay. Aluay tang, may nakapinansin, di ba? Kami kamayan. Atin mo may preach, may nasakit ka. Bala, mabilis paging alas 4, miyanginan ka, may tombana ka. Kasi bakit? Makadikiya pa lang nasi, ingay kang connection kang doon. Alam mo niya nga na kami gagawa kayong burarol kang tagay ni. Dahil balik kayo niyo. Ngayon kayo pasula po burarol kayong tulil mo yung balik. Gakarin, kaya tang ating poultry ng Aquino. Tapos what ang maputo yung connection, maputo yung sinulad. Ay no, tagal kang burarol hanapin. Kung talan may pawari, malinaw, pula-pula ikaw, kaya kli. Kaya kasi nanekatas eh. Hanggang nakakakatas, nung may puto yung connection mo kang Lord, ala na, ipariwara na yung biyan mo. Malami ang ari ka, ang burarol po tapol meron, mag-enjoy ka pa na eh. Kanya-kanya na may burarol. Kanya-kanya na yawan, ha? O may puto, puto nila, be. Di ba parang ganun, sometimes, bago tayo lumipad, kailangan talaga yung burarol, yung saranggola, burarol, okay. No, makakamising anak na eh. Nila na ako, pasula po burarol ko, eh. Hala na, kaya na lang kayo, internet. Mamaril na dati, lima, lamang baril lang kaya tangal do eh. Di ba? Talagang baril lang kaya tangal do, tutu. Balang balit, yung baril, ay, konjo, karakal na baril dyan. Wow, ang inili kaya ng computer eh. Kanito, pula-pulay ka, kaya baseball pa ganyan eh, oh, softball, makanyan, karemat mo. So kahit na lumipad ka na, hindi ka makakonect, hindi ka makakalipad na walang matibay na connection. Kaya lang minsan, maraming mga umayos na buhay, binitawan ng connection, nakala nila kaya na nila. Kasi, okay na, hindi pala, kuha na, I can fly, di ba, wala nang pumipigil sa akin, wala nang nakikialam sa buhay ko, pero hindi niya alam, yun na pala yung kapahamakan niya. Ganon din sa buhay natin. The stronger our relationship with God, di ba? The stable our life in this earth. John 15 verse 5. I am the way and you are the branches. Whoever abides in me and in him and I in him, he is that bears fruit, much fruit, and apart from me you can do nothing. Our connection to the true vine determines our passion for God. Our connection to the true vine determines our fruit. Not just our passion. Hindi passion fruit, ha? Okay? Kumbaga yung connection po natin, not just to our church. It so happened that the name of our church is True Vine, but the true vine in the Bible is no other than our Lord Jesus Christ. Okay? So, ito po na our connection to the true vine determines how we bear fruit and how we are passionate in serving Him. Ay, mga kapatid, yung connection natin, napakahalaga kung paano mamunga buhay mo. Paano maging successful, paano mag-prosper yung life natin, mga kapatid. Amen? So, 2021 is a good platform for us to really prepare na maghahanda po tayo na palakasin yung ating connection sa Diyos. Di ba pag minsan meron kang kapit sa politician or sa gobyerno or sa isang sangay ng pamahalaan, di ba? We are astig, di ba? Kilala kayo, yakong bala. Sige. May katang, balo ko rin. Sige, yakong bala. Kasi bakit? May connection ka eh.
Pwede ba rin tayo maging ganun? Ay, si Lord, sige, sige. Halika, mag-pray kita. Sige, sige, sige. May connection ako kay Lord. Eh. Di ba? Sige, kukunik kita kay Lord. Yung mga ganun dapat eh, no? Pero, Mayor, sanggan dikin, ano? Tangkain mo. Sige, ang bala ka. Sige, 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 sige. Mamaya kang 150. Ano na? Hindi mo saying 150 ngayon. Palaos na yun eh. Okay. Di ba? So, makikita natin yung connection talaga natin. How we can establish our life is through our connection to the Lord. Yan po yung unang-una. Baga parang mag-evaluate po tayo ngayon na parang bibitawan mo muna yung self-evaluation yung message ngayon. Gaano ba ka-importante ang connection ko kay Lord? Yan po yung tanong, isagutin nyo ngayon sa isip ninyo. Hindi po kayo tatanungin ng isa-isa. Okay? Sa isip nyo, gaano ba kahalaga yung connection ko kay Lord? Eh yung wala kang data, nagmumuryot ka na eh. Comic load ka, no? Kaya ng tambing, nakapamuray na ning kaing makanya. Ha? Okay, tangaldo, big, hindi ko makanya, no? Kaya ka, week yung, yun, meto niya angaldo, kinanya niya. Likla ka na yung tambing, makanya. Kasi lang kang connection, na niya mabubusik ka eh. So, kung makanya ng internet, kaya post, may pag Facebook na, makanya lawari, PLDT, sana naman, Codeword, sana naman, Globe, sana naman, di ba? Putang mamahit na ko, pangabilis. Okay. Wala na. Kasi ganun kahalaga yung connection ngayon eh. I want you to figure out and I want you to sink in your mind na dapat ganun din kahalaga yung relasyon mo sa Diyos. Kasi mo na itang crush mo eh. Kaya ka makakapag-post, kaya ka makakapag-like, kaya ka makakapag-comment, kaya ka makakapalbe YouTube, kaya ka makakapalbe kitang magluto, kitang terak-terak, kitang idol mo. Di ba? Lamig, danay nga ito mo eh. Halos ay nakapimalbe TV ngayon eh, kaya ta naka-cellphone mo eh. Anya, putang may loba, memang ginamit. Ninong ginamit ka ni Demon Chinyards. Alam niyo kung ganun po kahalaga yung mga bagay na dapat higit na mas mahalaga yung connection natin kay Lord. Pag na-realize mo, sandali, there's something wrong in my heart. Parang hindi na ako excited magsimba. Parang hindi na ako excited mag-devotion. Parang hindi na ako excited mag-pray. Parang ating mali ka na ako. Di ba pag minsan, tingnan mo nga yung internet, baka may tira na niya namang koya mo. Di ba? Yan, careless. Sabi ko lang, lako na itang bag na karan. Potang ko kunanin bag na, may tuturan niya isaksakan na ng internet. Bahal na namang, di ba? Minsan titingnan natin, dahil yung internet, alam mo niya, makasaksak niya ba? Hello? Tapos pag makasaksak na naman mouse ka pa eh. Itang may ginsol. O ting internet, pala ko na yung beses ka kaya, may mamada. Gagawa tayong paralan para maayos yung connection. Tama? Willing ka pang gumastos para umayos ang connection. Willing ka pang mag-upgrade. Kasi bakit? Ngayon kaya dahil mabibitan niya yung download mo. I-upgrade mo na yung Balo naman kasi, rin kayong module po, kaya mo, download yung may naya, Hindi naman yung mga po itata, mag-January. Kaya mo, miyalong yapal. Willing pa tayong mag-upgrade, di ba? Para bumilis ang internet. Ngayon, pag nakita mo yung connection mo, slow. Pag ang connection natin, sa Panginoon na kailangan may ayos, willing ka bang mag-update? Willing ka bang mag-upgrade? Willing ka bang mag-invest para umayos ang relationship mo kayo? Kung gaano po natin nagagawa yun dun sa mga material na bagay at sa mga mahalaga naman po yun. I'm not saying that's not important. That's important. But one of the most important na dapat nating pagandaan ngayon is yung spirituality ng buhay natin. Dapat nagdi-devotion ka. Dapat nagpipray po tayo. Dapat meron po tayo cell group. Wag mo nang, Pastor, medyo kaya ko ngayon yan. Wala kayong kondisyon ngayon yan. Di ba? Itutunan ni Pastor niya ako mag-cell group uling. Di ba? Huwag ka, no? The more you don't feel like sa lingkod ng Diyos, kay pastor, kay pastora, our connection, ito po yung dapat na i-strengthen natin. Hindi yung lumalayo ka kay pastor, lumalayo ka kay pastor. Hindi. Dapat nga lalapit ka eh. Hello? Because they are our destiny helper. They will help us. They will usher us. They will bridge us so that we can go through our destiny. Kaya ang tawag natin dyan, mga destiny helper. Sila yung tutulong sa atin
na nakikita nila yung plano ng Diyos na hindi pa natin nakikita, pero at the end of the day, you will going to see it if you believe it and if you walk on it. There is an example in the Bible in the book of Genesis chapter 13, verse 5 to 15. Genesis 13, verse 5 to 15. This is the story of Abraham and Lot. Storya po ni Abraham at ni Lot. Ito po, si Abraham, pamangkin po niya si Lot. Namatay na po kasi yung tatay ni Lot. Kaya ang naging parang amahin niya ay si Abraham na. Ang nangyari po, pag binasa natin dyan, may kukwento ko na lang. Ang nangyari po dyan, pinagpala ni Lord si Abraham. At dahil po yung pangako ay ibinigay ng Lord kay Abraham, at dahil nakadugtong sa buhay ni Abraham si Lot, dumadaloy din po yung blessing kay Lot. Amen? Gusto ko pong makita nyo to. Kasi kapag hindi mo nakakita to, kagaya ni Lot, eto ang ending ng buhay mo. Okay, so tingnan natin. Verse 5, Now Lot, who was moving about with Abraham, also had flocks and herds and tents. So ibig sabihin, meron na rin siya. Dati dependent siya kay uncle. Sa Ilocano kasi uncle. Bigas sa dila sa atin, uncle. Okay? Uncle. Hindi yan, yankel. Wari ba yung yankel, ha? Wala na, uncle, depende. Pero bapa pala, bapa. But the land could not support them while they were stayed together, for their possessions were so great, and they were not able to stay together. And verse 7, and quarreling arose between Abraham's herdsmen and herdsmen of Lot. The Canaanites, Perizzites were also living in the land at that time. So Abraham said to Lot, let not have any quarreling between you and me. May tingnan nyo, verse 8 na to. Or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Sobrang lumaki na ho, yung mga alaga ni Lot at saka ni Abraham, magigisa na po yung pastulan daw. O siguro, minuna may mastuling kang Abraham na ba? Anong retang bata ng Lot? Diba? Keng ko na po na o tacho ko keni. Ba, minuna kami. Siguro na ni patela kami, panumbok lo. Ay, sinabi na kayo, no? Ni patela. Ito po sila, ni panumbok, ni patela. Siguro, asbok o na, ano, o na yung pikul na po, ito, sawas-sawas ang magsalita, metong pa. Siguro, ni panguso la siguro, kaya naintindihan niyo po yun. Pasensya na kami, pangapampangan ko Di panguso, parang hindi na po sa abunutan yun Parang nagsuntukan yun na natumba, parang gano'n, no? So yun, nag-away po sila. Pero sabi ni Lot, masyado na yung malating lugar, mamili ka, nung kay. Ito po, basahin natin. It is not the whole land before you. Sabi niya, verse 9, let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Ang kaganahanin ba pa, Kami, Lot, makaninahigawan tamo, Total, ikatalakat ang problema ng Abraham, ng bapa na. Sabi ng tito niya, wala tayong problema, Lot. Ngayon, parang yung mga tao lang natin yan, madali nating ayusin, mga bataan natin. Pero para wala tayong sabi niya, o di, mamili ka na lang lugar. Nung bisa, kung gusto mo dun sa right, kung gusto mo dun sa kaliwa, mamili ka. Kung gusto mo sa right, doon ako sa left. Kung gusto mo sa left, doon ako sa right. Grabe, binigyan ng option ni Alam mo kung bakit confident si Abraham? Kasi may promise siya kay Lord. If you have a promise from the Lord, it doesn't matter if you will go to the left or if you're going to the right. Because wherever you are, you have the favor of God. Amen? Kaya tingnan nyo, si Abraham hindi affected Kaya siya mamili na ka Lot. Tingnan nyo ginawa ni Lot. Lot looked up and saw the whole plain of the Jordan was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt toward Zoar. Tingnan nyo verse 10. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So tingnan nyo may idea na tayo. Ano nangyari kay Lot sa verse 10? Verse 11, so Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set up toward east. The two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities and the plains of pitch in his tents near Sodom. So the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Nang makita niya,
green pasture, opportunity. Kenya, no? Tabala reseseo ko, no? Mga naklang ang Kenya, mag-multiply. Habi ko, na ako nilang gumapas, na? Dili ko la rin bisero, ang popangkaya, mga ano, mangkin, yes. Kuching, di ba? Parang may minsan mag-ganon tayo, no? May bibigyan tayo ng option ng Panginoon. Ay, ni maragul ko sweldo kayo ni. Kaya ni managtang ko kayo niya. No? Pero, ang hindi alam ni Lot, kaya lang siya pinagpapala dahil konektado siya. Kaya, Abraham, yan ang hindi nakikita ng karamihan. Kaya sila pinagpala dahil doon sa connection nila. Hello? The blessing of Lot is connected to his uncle, Abraham, because hindi naman nangusap si Lord kay Lot eh. Ang may word na may hawak-hawak at ang connection ni Lot sa Diyos ay kay Abraham. Nadadamay lang sa ng blessing. Kaya lang akala ni Lot, kaya na niya. Hello? Sabi niya, sige ba, paano? Huli po, may karas ka ta pa, huling. Huwag din tao mo, nagagarprenda do rin tao ko. Siyempre, ano mga gawa ko, ano? Hello? Sige, ano naman yung bapa? Sige, ito nga, mamili ka tong, nung buri mo keta ako. Nung keta yung buri mo, keta na ako mo, ano? Sige ba, paano? Makanya na talaga yung bili, ano? At least, bakit tayo katami pagkasira, bapada ka pa mo rin, ano? Sinesemo ko, ano, pero talagang datang yung panahon na mo, may gawani ka ta, bapa, ano? Sige, keta na ako mo, ano? Sige, itong panwana na kaning ginawa, ano? Nengali eh. Ang hindi niya naisip, kaya dumadami yung herds niya, yung mga ari-arian niya at yung mga alaga niya, nabibless. Kasi dumadaloy lang pala yun. Si Uncle Abraham, binibless ni Lord, nakadugtong siya doon, kaya dumadaloy sa kanya. Kaya lang ang naisip ni Lot, agyo ko, no? Uncle, kaya na nga muna eh. Matwa na ka rin eh. Di ba minsan ganun tayo? Kaya ko na. Pastor, kaya na ka muna eh. Kaya na ka, Pastor. Kaya ka. Minsan binabaliwala natin yung woman and man of God sa buhay natin. Hindi natin alam sila yung destiny helper natin. Tingnan nyo nung nangyari, alam natin ang storya na yan. Yung kung saan si Lot, pinaulan ng apoy at asupre ng Diyos. Yung maganda sa tingin ng tao, sa tingin ni Lot, pumangit. Hello, kasi akala niya kaya niya eh. Dapat sana, Uncle, pagpasensyan mo nuburin ka na akong taon, pabrain pa niya biyanang kulok. Bala mo naman, sige po ba, Uncle, pagpasensyan mo na na eh. Yung ali, is my opportunity. I can live without you, Uncle. Ako na kailangan. Di na ako eh. Ako na kailangan ng church. Ako na kailangan ng leader. Ako na kailangan ng pastor. Di ba? Mature na ako. Giyo ko no. Ako na kailangan ng guidance. Ito, nang milyari kayo. Minawaya saguli. Nag-enjoy. Yes, yan. Dareng tao, dareng tao, ano. Si mapala, rin kaya ng bapa mo. Nukaran gising, ano. Baya ka pa man yoga, tuna lo. Kini ka ngayon mo agad soga, ano. Sige, eat all you can, grass. Di ba? Kaya lang. Habang mamangal, skume. Ito. Maswelo yan. Masaya siya nung simula. Pero grabe, matindi, bumuhos yung ano. Hindi umulan ng hindi umulan ng pagpapala. Hindi umulan ng tubig. Umulan pare ng apoy at asupre. Sila Benga, Sodom and Gomorrah. Saan siya? Nandun siya. No, bago gunawin ni Lord yung Sodom and Gomorrah, si Uncle, kinausap na naman ni Lord. Ni-rescue niya yung pamangkin niya na matigas ang ulo. Kaya yung mga destiny helper, ganyan eh. Kahit lumalayo ka na, i-rescue ka pa niya. Kumusta na ka, Brad? Sir, kumusta na ka? Okay ko po. Masisilab na yung asupri ang popangkay. Okay ka pa, eh? Itang balo mong malapit na kayong impyerno, itang pili mo okay ka pa. Pero to the rescue talaga yan, eh. Amen? Di mag-text ka, kahit sinisin ka lang, tutuloy pa rin yan. Tala mo na ikaya yan. Hello? Kaya huwag tayo mag-disconnect sa man and woman of God. Kaya tingnan yung nangyari, nung nag-disconnect si Lot, yung privilege sa kanya, yung pabor sa kanya, nawala. Hello? Kaya don't
sacrifice or wag mong hayaan ang success mo ang pumutol sa relasyon mo sa man and woman of God. Huwag mong hayaan na makita ka at masilaw ka ng mga magagandang opportunity. Tapos iiwanan mo na yung leader mo. Hindi tama yun. Hello? Kaya ako loyal ako eh. Diba? One man wife. Diba? One man, ayan si dad. Kahit anong mangyari, hanggat buhay, hindi ko iwan. Kaya prayer ko, hahaba pa buhay niya. Para mahaba pa yung pagsasama natin, di ba? Yun ang pangako ko kay Lord tsaka sa Kanya. Habang buhay ka, hindi kita iiwan. Di ba? Kaya ang prayer ko sa Kanya, sabi ko, God will going to restore the strength of your youth. Nung pagiging kabataan niya. Eh, siyempre, si Mama Mila din, gano'n. Si Abraham at saka si Sarah, di ba? Oh, may gadwa na naman ni Javi yata. Okay. So anyway, patalastas lang po yun, walang confirmation. Okay. Pero kapag na-restore yun, wala pong imposible. Okay? Kay Sarah nga, di ba? Sabi ni Mami Mila, rabbit na lang. Okay. Number 3, okay, our connection to the church. Yung una po, yung connection natin kay Lord. Pangalawa, connection natin sa man and woman of God. And our connection to the church. The church is the body of believers. This is our spiritual family. Kung sa pamilya mo may tatay ka, may nanay ka, meron ka ring nanay at tatay dito sa simbahan. Kung sa pamilya mo kailangan may bahay ka, o meron kang kailangan na magpapakain sa'yo food, magbibigay sa'yo ng shelter, ng protection, ng comfortable life sa iyong physical family, ganun din sa iyong spiritual na pamilya. Kung sa pamilya mo, no, kung sa pamilya mo, kapatid, no, na nagtatrabaho ka na, so you will going to support your parents. You will going to be part of the expenses sa bahay kasi ganun ang family eh. No? So dapat ganun din po tayo. Our connection to the church. Yung connection natin sa pamilya natin. You know what? Paul letter to the Philippi in Philippians chapter 1 verse 3 to 5. Filipos 1:3 hanggang 5. No, ito po yung letter ni Paul sa mga taga Philippi. I thank God every time I remember you. Pag po ba naalala tayo ni Pastor kaya nakakapagpasalamat sa Diyos o mga pagamo siya buntok? Ni Paul, sabi ni Paul, oh, I thank God every time I remember you. O, tingnan nyo. Yung pag naalala kaya, alam ba, si Arman, pag naalala ko kaya si Arman, nagpapasalamat ako kay Lord. O yung, Diyos ko, may pakanya niya. Di ba? Isipin mo kaya, wag na si Pastor muna mag-isip. Hikaya ang isip, ano kaya? Magpasalamat kay Pastor Kendi ako? Maputa nga kain na ako? May inspire ya o may expired ya? Kasi Paul, sabi niya, oh, every time, I remember you, I thank the Lord. Tingnan nyo, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Tingnan nyo. Yung mga taga-Pilipay, partners sila sa gospel. Ibig sabihin yung mga kapatid na nagsisimba, hindi lang tayo attender, dapat partner tayo sa gospel. Sabihin natin, partnership. So dapat kasangga ka, kapartner ka. Ibig sabihin kapag kapartner ka, meron kang participation at meron kang gagawin para mangyari at magtagumpay yung isang gusto mong gawin at gusto mong suportahan. Eh sabi dito, your partnership in the gospel from the first day until now. Ibig sabihin, yung mga tao na to, simula pa lang partner na sila, supporter na sila, yung sa simula pa lang nandun na yung passion at paglilingkod at pagsama sa gawain until now, sabi niya. Diba? Kaya yung pinasimulan po ni Lord, tapusin po natin. Amen? Pero may kausap pa po ba ako dito? Ayan, willing po ba tayo makipag-partners, maging partner ng gospel ni Lord dito sa church? Yung gospel propagation. Okay? Being confident of this. Kaya niya sinabi yan. Yung verse 6. Kaya yan, madalas natin banggitin yan eh. Yung Philippians 1:6. Tingnan nyo. Being confident of this, that the one who began a good work in you will carry it until completion until the day of Jesus Christ. So, ibig sabihin, kaya sinabi ni Paul na mangyayari kasi partner ito sa gospel. Partner ito sa vision and mission ng church ng Philippi na for the sake of the winning people for the Lord. Kaya mga kapatid, we are in the church. We are not just attender. We are not just a believer. No, hindi lang tayo spectators. Dapat partner tayo. Kasangga.
Ibig sabihin, partnership. We should move to the next level of attender. Di ba yung attend, para na-entertain lang tayo, no? We should be partner in the gospel propagation. Kasangga ka, kabahagi ka, kapatid, sa pag-iibanghelyo, sa misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya our connection, alam nyo, yung spiritual food, dito ka nakaka-intake. Dito yung spiritual nourishment mo, dito yung spiritual empowerment, dito yung spiritual, di ba, yung may inspire ka dito, at hindi lang yon, dito ka matuturuan kung paano mag-grow sa yung, hindi lang spiritually, but in all aspects of your life. Kaya sabi dito, they should be partner in the ministry. Tingnan mo yung sarili mo. For the past 2011, o ngayon 2011 pa pala, di ba, bago mag-ed, partner ba ako talaga sa church? Hello? Kasi pag partner ka, you have the sense of ownership. You have a sense of responsibility. Kahit anong mangyari dyan, affected ka, at bago, kung hindi maganda yung mangyayari yan, you will do things. Kasi bakit? Partner ka. Ibig sabihin, yung concern mo is totally different from just being there, from being a partner. Kaya tingnan natin, evaluate natin, ako ba'y naging kabahagi o taga-simba? So, kailangan mag-move na pala ako. I must be a partner in the gospel. I must be a partner in the ministry. Kapag may mga gawain, sumusuporta ba ako doon sa mga maaabot ng aking mga kaya? Are you listening here? Bao, sa church natin, may mga church planting tayo, di ba? Are we part of that mission? Or we are just attending? It's good. Wala pong masama doon, wala pong matsura ka rin. Pero mag-move tamo po. Di ba? Yung connection natin sa church is to be a partners in the ministry all the way. Alam niyo po, yung mga anak ko, every time I preach, every time I challenge, kinakabahan na po ako. Kasi makikita mo na yung nila doon. It's either any valuable things na meron sila. Makikita mo sa offering basket yan. Cellphone man yan, basta ano meron sila. Why? I did not taught them, I did not teach them, pero nakita nila. Kaya kapag may challenge, hindi magpapahuli mga anak ko. Why? Because they are partner in the gospel. They are partner in the ministry. Kapag wala sila, para si AJ, the last Sunday, nag-duty siya sa Bangkayan, kararating lang niya kahapon. Iisip pa rin niya yung gawain. Dad, yung PowerPoint mo, ibigay mo kay ganito. Please, agahan mo para magawa nila ng maayos, mga ganyan-ganyan. Tapos, bago sila umalis, sinaayos muna nila. Si Agi, minsan, ayaw niyang sumama dito kasi dahil na may ministry siya. So, why? Because I do not just teach them. They're already a partner in the ministry. Kaya dapat ganun kasi may concern ka eh. Di ba? Hindi yung, pero mo lang, agyuda naman yan, nagangala ako. Di ba? Agyuda na yan. Tsaka, mga lang move din nga liwa. Di ba? Kaya na hindi ka nga nag-move eh. Di ba? Di ba? Mas maganda lahat tayo gumagalaw. At galaw-galaw din, baka ma-stroke. Spiritual stroke, yun ang matindi. Yung galaw na galaw ka, nakatindigin ka, di ba? Pero spiritually, maglingkod ka, Lord. Di ba? Pero potang kaya, tara, no, tamon to. King kaya, King Lakeshore. Ako, magtindala ka na rin ka rin for Daphne. Uy, may may promotion Di ba? Ay, niyaman ka nitang kahit ka rin. Nam-nam, di ba? Yung number 1, daw doon di ba? Ay, tatamo, cell group tamon Ay, tabama si Kwata balakang tol, kaya na. Ali, mga tamo pong kaya, libre. Sige. Kinayip na ako. Kasi, sometimes, tanggalin natin yun Anong makukuha ko dyan? Mali yun Imagine kung lahat ng kasama mo sa bahay ang tingin sa'yo kung anong makukuha sa'yo, anong mararamdaman mo? Hello? Baway, tatang-tang. Tang. Uy, mayaw, san? May baliktad Ma, buta ka lang kailangan Ma, di ba? Mihaliwala pa boses din Di ba? Kantatang mo, Hali, kaya na mo, Isn't it sometimes gano'n ang natin, Ibahin natin.
the church will grow and the church will multiply if there are partners. Kung walang tingnan niya na taga-attend ka, partner ka, kabahagi ka. Di ba? Hello? Okay. Number 4. And this is the last. Our connection to the right people. Our connection to the right people. Ngayon, 2021, i-evaluate mo ang mga connection mo. Kailangan mag-eliminate ka ng mga tao na hindi nakakatulong sa'yo. Tanggalin mo muna yun. Kasi bakit? Yan nga nagpabigat ng 2021 mo. Sasamahan mo pa. Amen? Sabi po ng sabi ng Psalms 1 verse 1. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of the scoffers. So, tingnan niyo po dito, dapat ang kasama po natin at yung mga pinakikinggan natin, yung mga lingkod ng Diyos. Yung mga mayroong pagkaalam at may matibay na relasyon sa Diyos. Minsan yung nagpapa-advise tayo dun sa mga ungodly. Nung i-advise nun, ungodly din. Kaya sabi nito, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Kaya pipili ka na sasamahan mo kasi yun ang mag-i-influensya sa'yo. If those people that you keep on hanging on are the wicked people and they don't have a strong relationship with the Lord, na parati mo pa rin kasama, maapektuhan ka. But don't get me wrong, I would just like to balance it. Iwiwin natin yan, pero wag yan ang tambayan mo. Ang tambayan mo yung mga taong matibay ang relasyon at maayos ang kanilang ang kanilang character, ang kanilang life. Yun ang sasamahan mo. Okay, are you getting it? Okay. Connect with godly and successful people. Yan ang isa tingnan nyo. Huwag lang nung sa godly, successful. Okay, connect to godly and successful people. Why? Sige, yung godly, tuturuan tayo na mabuhay na tama. At yung successful, tuturuan tayo na kung paano mag-succeed sa life. Amen? Connect with the passionate people. Ang i-connect natin, yung mga passionate doon sa kanilang paglilingkod sa Diyos at yung passionate doon sa kanilang ginagawa. Alba, you are aspiring to be a businessman or a businesswoman. You are aspiring to be promoted to the higher position. So ngayon, ditikitan mo ngayon yung godly, unay niya yan, godly, and successful people on that craft. Ibig sabihin, gusto mo ma-promote. So sino ba yung kakilala mo na manager? Kung mapopromote ka na manager. Kung general, sino ba kakilala mo? So dikitan mo yun. Are you listening here? Baka gusto mong maging cell leader. Ang sinasamahan mo, hindi leader. So paano ka magiging cell leader? Ang maririnig mo, masakit. Kasi pala mag-follow up ka, kahit text mo na, so hindi ka may inspire. Why? We should connect to the passionate people. Samahan natin yung mga passionate kay Lord. If you want to be passionate in serving the Lord, samahan mo yung mga passionate kay Lord. Nalulugay-gay ka, nalulupay-pay ka, huwag mo samahan yung mga nalulupay-pay. Samahan mo yung mga on fire kay Lord, yung mga passionate sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon dapat ang samahan mo. Mga ina, nakapin eh. Pagyabahin mo pa rin, mga ina, nang malarag ako. Hello? Sabi kayo, wapin eh. Pero yung kapag kausap mo yung passionate, yung paglabas mo, kaya rin yung may sabi, Balam, piglabol ka, Balamin injection ng dakang pampagana. Kasi bakit? Nakakahawa yan eh. Panghihina, nakakahawa. Yung passionate na paglilingkod ko, nakakahawa yan. Tingnan mo yung katabi mo. Pag dumikit ka dyan, ano mahahawa sa'yo yan? Tingnan mo. Ang samahan mo, yung mga taong challenge ka para mas mabuti ka pang tao. Be with the people that challenges us to be a better person. Hindi yung, okay mo yan, anyway, nakamatetang banwata naman. Hindi. If what you can do here, you can succeed, you can grow, you can be blessed, you can live a life that is a decent life na para sa pangangailangan at gusto ng mga anak mo, pwede naman yun eh. Hindi, huwag mo samahan yung mga, sa langit na lang tayo liligaya, pare. Di bale, magdildil tayo ng asin dito. Huwag na kung anong isama dyan, ikaw na lang. Diba? Hindi samahan mo yung naintindihan yung John 10:10. The thief come only to steal, kill, and destroy. But the Lord, our Lord Jesus Christ, came here to give us life, not just an ordinary life, but life more abundantly. Wala nang, kasi the enemy will going to oppose
your life if you are doing the will of God. Pero kapag wala kang ginagawa, hindi kayo post ang demonyo. Amen? Kasi wala ka namang binibigay na